Sa isang malayong baryo na napapalibutan ng makakapal na puno at luntiang kagubatan, may isang lalaking naninirahan na halos walang nakakakilala. Hindi siya taga roon at wala ring nakakaalam kung saan siya nagmula. Ang alam lamang ng mga tao ay bigla na lamang siyang lumitaw. Ilang taon na ang nakalipas at nagtayo ng maliit na kubo sa gilid ng kagubatan, malayo sa mga bahay ng mga taga-baryo. Tahimik ang lalaking iyon. Madalas siyang nakikitang naglalakad sa daan tuwing madaling araw. May dalang isang matibay na kulungan ng manok at isang sako sa balikat. Ang kanyang damit ay luma ngunit maayos at ang kanyang mukha ay tila sanay sa hirap ng buhay. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang may matagal na kinikimkim na lihim. Tinawag na lamang siya ng mga tao na Mang Doro kahit hindi sigurado kung iyon nga ang tunay niyang pangalan. Sa baryong iyon, ang sabong ay hindi lamang libangan. Isa itong tradisyon. Tuwing linggo, nagtitipon ang mga lalaki sa sabungan sa kabilang dulo ng baryo. May dalang kani-kaniyang panabong na manok, may dalang pag-asa, at kung minsan ay sugal na nakasalalay ang kanilang kabuhayan. Ngunit ang kakaiba kay Mang Doro, kahit sabungero siya, bihira siyang sumali sa laban. Mas madalas siyang makita sa kagubatan. Isang umaga, habang ang hamog ay nakabalot pa sa mga damo at ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip sa pagitan ng mga puno, may isang batang mangangahoy ang napadaan sa kagubatan. Ang pangalan niya ay Lito, 12 taong gulang. Habang naglalakad siya, may narinig siyang tila mahinang tilaok ng manok. Huminto siya. Hindi yon pangkaraniwang tilaok. Malakas ngunit parang may kakaibang tunog. Dahan-dahan siyang sumilip sa likod ng isang malaking puno ng nara. Doon niya nakita si Mang Doro. Nakatayo ito sa isang maliit na clearing sa kagubatan. Sa harap niya ay isang malaking manok na panabong. Napakaganda ng balahibo nito. Kulay pula at itim na kumikislap sa sinag ng araw. Ang tindig nito ay parang isang mandirigma. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang ginagawa ni Mang Doro. Hindi siya nagsasanay ng manok tulad ng ibang sabonghero. Parang kinakausap niya ito. Mahina ang boses ng lalaki kaya hindi marinig ni Lito ang sinasabi. Ngunit malinaw na parabang may pag-unawa ang manok sa bawat galaw ng kanyang amo. Maya-maya, iniangat ni Mang Doro ang manok at marahang hinaplos ang ulo nito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito sa lupa. Tumakbo ang manok ng mabilis, tumalon sa isang troso at biglang kumampay ng pakpak na parang sanay sa pakikipaglaban. Napaatras si Lito sa gulat nang biglang lumingon si Mang Doro sa direksyon niya. "Alam kong may tao dyan," sabi ng lalaki sa kalmadong boses. Kinabahan si Lito, ngunit lumabas din siya sa likod ng puno. "Pasensya na po, napadaan lang po ako," mahina niyang sabi. Matagal siyang tinitigan ni Mang Doro. Hindi galit ang mukha nito, ngunit hindi rin pala kaibigan. Hindi dapat naglalakad ang bata sa kagubatan ng mag-isa, sabi nito. "Namumulot lang po ako ng kahoy." Tumango si Mang Doro. Lumapit ang manok sa kanyang paanan na parang alagang aso. Napansin ni Lito ang isang kakaibang bagay. May maliit na pilat sa kaliwang braso ng lalaki, parang lumang sugat na matagal nang gumaling. "Panabong po ba yan?" tanong ni Lito habang nakatitig sa manok. Saglit na tumahimik si Mang Doro bago sumagot. "Hindi lang panabong." Lalong nagtaka ang bata. "Ano pong ibig sabihin?" Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, kinuha niya ang manok at inilagay sa kulungan. "Umuwi ka na sa baryo," sabi niya. "Baka hinahanap ka na ng magulang mo." Tumango si Lito. Ngunit bago siya umalis, muli siyang napatingin sa lalaking iyon. May kakaibang pakiramdam siya. Parang ang taong iyon ay hindi basta at sabungero. Parang may malalim na dahilan kung bakit siya nagtatago sa kagubatan. At habang naglalakad pa uwi si Lito, hindi niya alam na ang nakita niya noong umagang iyon ay simula pa lamang ng isang lihim
na matagal nang tinatago ng lalaking tinatawag nilang Mang Doro. Isang lihim na maaaring magbago sa tahimik na baryo. At isang lihim na may kinalaman sa manok na tila hindi ordinaryong panabong. Sa kabilang dulo ng kagubatan, tahimik na nakaupo si Mang Doro sa harap ng kanyang kubo. Nakatingin siya sa kulungan ng manok. Mahina siyang nagsalita. Matagal na tayong nagtatago, pero mukhang malapit na nilang malaman. Tahimik lamang ang manok sa loob ng kulungan. Ngunit ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng araw, parang may kakaibang talino na hindi pangkaraniwan sa isang hayop. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Mang Doro na maaaring hindi na tahimik ang mga darating na araw sa kagubatan. Dahil ang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang nawawala. At minsan, kusa itong bumabalik. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Lito. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, ngunit gising na ang baryo. Naririnig na ang tilaok ng mga manok, ang pagkalampag ng mga kaldero sa kusina, at ang mga yabag ng mga magsasakang papunta sa bukid. Ngunit iba ang nasa isip ni Lito. Hindi mawala sa kanyang alaala ang lalaking nakita niya sa kagubatan. At lalo na ang kakaibang manok nito. Habang kumakain siya ng mainit na lugaw na niluto ng kanyang ina, tahimik lamang siya. Napansin ito ng kanyang ama na si Mang Pedro. "Ano ba ang iniisip mo, Lito?" tanong nito. "Wala po," sagot ng bata, ngunit halatang may iniisip. Tumango lamang ang ama at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos kumain, kinuha ni Lito ang kanyang lumang itak at sako para mangahoy. "Ako na po ulit ang kukuha ng kahoy," sabi niya. Hindi nagduda ang kanyang ina. "Mag-ingat ka sa gubat." Tumango si Lito at agad na umalis. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya dumiretso sa lugar kung saan siya karaniwang namumulot ng kahoy. Ang direksyon niya ay papunta sa bahagi ng kagubatan kung saan niya nakita si Mang Doro kahapon. Habang naglalakad siya sa makitid na landas, napansin niya kung gaano katahimik ang kagubatan. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. May kakaibang pakiramdam siya. Parang may nagmamasid. Huminto siya sandali at lumingon sa paligid. Wala siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating siya sa clearing na nakita niya kahapon. Ngunit walang tao roon. Wala si Mang Doro. Wala rin ang manok. Ang tanging naroon ay ang troso kung saan tumalon ang manok kahapon. Lumapit si Lito. Napansin niyang may mga bakas ng paa sa lupa. At may mga marka na parang gawa ng matatalim na kuko ng manok. Ang laki naman ng manok na iyon. Bulong niya. Habang nakayuko siya at tinitingnan ng lupa, may narinig siyang tilaok mula sa likod niya. Napalingon siya agad. Nakatayo si Mang Doro ilang metro lang ang layo. May dala itong kulungan. At sa loob nito ay ang parehong manok na nakita niya kahapon. Napakamot si Lito sa ulo. "Magandang umaga po," sabi niya. Matagal siyang tinitigan ni Mang Doro bago sumagot. "Bumalik ka." "Pasensya na po. Na-curious lang po ako." Lumapit si Mang Doro sa clearing at inilapag ang kulungan. "Hindi maganda ang sobrang pag-uusisa," sabi niya. "Pero gusto ko lang pong makita ulit ang manok." Tahimik si Mang Doro sandali. Pagkatapos ay marahang binuksan ang kulungan. Lumabas ang manok at agad na tumayo ng matikas. Napansin ni Lito na parang mas kahanga-hanga ito kapag malapitan. Malapad ang dibdib nito, matibay ang mga paa, at matalas ang mga mata. "Anong pangalan niya?" tanong ni Lito. Saglit na tumingin si Mang Doro sa manok. "Bagwis." "Bagwis?" ulit ni Lito. "Oo." Naglakad ang manok paikot sa clearing na parang sinusuri ang paligid. Bigla itong tumalon sa troso at kumampay ng pakpak. Napangiti si Lito. Ang galing naman niya. Ngunit napansin niya na hindi basta-basta kumikilos ang manok. Parang sinasanay ito. Parang may disiplina. "Matagal na po ba siya sa inyo?" tanong ng bata.
Huminga ng malalim si Mang Doro. Matagal na. Lumalaban po ba siya sa sabungan? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin siya sa malalim na bahagi ng kagubatan. Dati, lalong na-curious si Lito. Nanalo po ba siya? Bahagyang ngumiti si Mang Doro, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi pa siya natatalo. Napanganga si Lito. Talaga po? Tumango ang lalaki. Pero hindi na siya lalaban ulit. Naku, sayang naman po, sabi ni Lito. Siguradong mananalo siya sa sabungan ng baryo. Ngunit umiling si Mang Doro. May mga laban na hindi dapat inuulit. Hindi na nagtanong si Lito. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang mabigat ang sinabi ng lalaki. Maya-maya, may malakas na hangin na dumaan sa clearing. Kumilos ang mga dahon ng puno. At biglang naging alerto ang manok na si Bagwis. Tumigil ito sa paglakad. Tumingin sa malalim na kagubatan. Napansin ito ni Mang Doro. Mabilis niyang kinuha ang manok at ibinalik sa kulungan. Umuwi ka na, sabi niya kay Lito. Bakit po? May paparating. Kinabahan si Lito. Ano pong paparating? Hindi sumagot si Mang Doro. Sa halip ay tumingin siya sa makitid na landas papasok ng kagubatan. Maya-maya, may narinig silang mga yabag. Hindi isa. Hindi dalawa. Parang 3 tao ang naglalakad papalapit. Nagkatinginan si Lito at Mang Doro. Mahina ang boses ng lalaki. Hindi ka dapat nandito. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Lito. At ilang sandali pa, lumitaw mula sa pagitan ng mga puno ang 3 lalaking hindi pamilyar sa baryo. May dala silang mga bag at kulungan ng manok. At nang makita nila si Mang Doro, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Parang matagal na nila itong hinahanap. Ngumiti ang isa sa kanila. Sa wakas, tama nga ang balita. Natagpuan ka rin namin, Doro. Nanigas si Lito. Ngayon lamang niya nakita ang ganitong anyo ni Mang Doro. Hindi na siya mukhang tahimik na taong nakatira sa kagubatan. Parang isang mandirigma na matagal nang nagtatago. At tila nagsisimula pa lamang ang tunay na kwento ng lalaking walang gustong makakilala sa kanya. Nanatiling tahimik ang clearing sa gitna ng kagubatan. Tanging ang mahinang paggalaw ng mga dahon at ang mabigat na paghinga ni Lito ang maririnig. Nakatingin siya sa 3 lalaking bagong dating. Hindi niya sila kilala at halatang hindi sila taga-baryo. Matitigas ang kanilang mukha, parang sanay sa magaspang na buhay. Ang lalaking nasa gitna ay matangkad at may peklat sa kanang pisngi. Nakasuot siya ng kupas na sombrero at may hawak na kulungan ng manok. Matagal ka naming hinanap, sabi nito habang nakatitig kay Mang Doro. Hindi gumalaw si Mang Doro. Ang kanyang mga mata ay malamig at tahimik. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, sagot niya. Ngunit ngumiti ang lalaki. Hindi ka nagbago, Doro. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Lito. Ngayon niya lamang narinig na may tumawag kay Mang Doro sa pangalang yon, na parang matagal na silang magkakilala. Lumapit pa ng kaunti ang 3 lalaki. Hindi mo kami natatandaan? Sabi ng isa pa. Kasama mo kami noon, sa malalaking sabungan. Naramdaman ni Lito na parang may mabigat na lihim sa pagitan ng mga taong iyon. Tiningnan ni Mang Doro ang bata sa tabi niya. Lito, mahina niyang sabi. Opo? Umuwi ka na. Nag-alangan ang bata. Pero, ngayon na. Hindi iyon pakiusap. Utos iyon. Napatingin si Lito sa 3 lalaki. Hindi niya gusto ang paraan ng kanilang pagtingin kay Mang Doro. Pero alam niyang mas mabuting sumunod. Dahan-dahan siyang umatras at nagsimulang maglakad palayo. Habang naglalakad siya sa landas, naririnig pa rin niya ang mga boses sa likod niya. Hindi ka na makakatago pa, sabi ng lalaking may peklat. Akala mo ba hindi ka namin mahahanap?
Huminto si Lito sandali sa likod ng isang puno. Hindi niya kayang umalis nang hindi alam kung ano ang mangyayari. Sumilip siya sa pagitan ng mga dahon. Sa clearing, magkakaharap ang 4 na lalaki. Tahimik ang mukha ni Mang Doro. "Bakit ninyo ako hinahanap?" tanong niya. "Dahil sa manok mo," sagot ng lalaking may peklat. Tumawa ang isa sa mga kasama nito. "Alam naming dala mo pa rin siya." Ang manok na hindi kailanman natalo. Napatingin si Mang Doro sa kulungan sa tabi niya. Sa loob nito ay tahimik na nakatayo si Bagwis. "Wala na iyon sa mundo ninyo," sabi ni Mang Doro. "Hindi na ako lumalaban." Ngunit umiling ang lalaking may peklat. "Hindi ka pwedeng basta mawala. May mga taong naghahanap sa iyo. May mga taong gustong makita ulit ang laban." Tahimik ang kagubatan. Ang hangin ay dumaan sa mga puno na parang nakikinig sa kanilang usapan. "Wala na akong pakialam sa sabong," sagot ni Mang Doro. "Matagal na akong umalis sa buhay na iyon." Ngunit ang lalaking may peklat ay biglang tumawa. "Hindi ganoon kadali, Doro. Alam mo kung bakit?" Hindi sumagot si Mang Doro. Ngunit ramdam ni Lito kahit mula sa malayo na parang may mabigat na alaala sa pagitan nila. Lumapit pa ang lalaki. "Tandaan mo ang nangyari sa huling laban." Nanikip ang panga ni Mang Doro. "Hindi ko yon nakakalimutan." "Hindi rin namin." Tahimik ang dalawang kasamang lalaki sa likod, ngunit halatang handa silang kumilos anumang oras. Maya-maya napansin ng lalaking may peklat ang kulungan sa lupa. "Siya ba yon?" Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang humarang si Mang Doro. "Huwag mo siyang lalapitan." Napangiti ang lalaki. Mukhang siya nga." "Si Bagwis." Napakunot ang noo ni Lito nang marinig niya ang pangalan. "Alam mo ba kung magkano ang halaga ng manok na iyan?" sabi ng lalaki. "Kung ibabalik mo siya sa sabungan, magugulat ang buong probinsya." "Hindi," matigas na sagot ni Mang Doro. Saglit na tumahimik ang grupo. Pagkatapos ay naging malamig ang boses ng lalaking may peklat. "Hindi iyon pakiusap. Utang mo sa amin iyon." Nagiba ang ekspresyon ni Mang Doro. "Wala na akong utang sa inyo." "Talaga?" sabi ng lalaki. Pagkatapos ay bumulong siya ng isang pangalan. Isang pangalang hindi narinig ni Lito ng malinaw. Ngunit sapat iyon para magbago ang mukha ni Mang Doro. Parang may tinamaan na sugat sa kanyang alaala. "Hindi ninyo siya dapat banggitin." Mahina ngunit mabigat niyang sabi. Ngumiti ang lalaking may peklat. "Kung ayaw mong mangyari ulit ang dati." "Tama na," putol ni Mang Doro. Matagal silang nagkatitigan. Pagkatapos ay nagsalita muli ang lalaki. "Bibigyan ka namin ng 3 araw. Sumama ka sa amin. Dalhin mo ang manok. Kung hindi," hindi na niya tinapos ang sinabi. Ngunit malinaw ang banta. Pagkatapos noon, tumalikod ang 3 lalaki at nagsimulang maglakad palabas ng kagubatan. Habang nawawala sila sa pagitan ng mga puno, nanatiling nakatayo si Mang Doro sa clearing. Tahimik. Matigas ang kanyang mukha. Sa likod ng puno nanginginig si Lito. Ngayon lamang niya napagtanto na ang lalaking akala ng baryo ay simpleng sabongero lamang. Ay may nakaraan na puno ng panganib. At mukhang hindi pa tapos ang laban na pilit niyang tinatakasan. Matagal na nakatayo si Mang Doro sa gitna ng clearing matapos umalis ang 3 lalaki. Ang hangin ay dahan-dahang dumaan sa mga puno, ngunit tila hindi niya yun naririnig. Nakatingin lamang siya sa direksyon kung saan nawala ang mga bisita mula sa kanyang nakaraan. Sa loob ng kulungan, tahimik si Bagwis, ngunit alerto ang mga mata nito. Parang naramdaman din ng manok ang tensyon sa paligid. Sa likod ng isang puno, nagtatago pa rin si Lito. Hindi siya makaalis agad.
Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may pumipigil sa kanya na umuwi na lamang. Unti-unti siyang lumabas mula sa likod ng puno. Umalis na po sila. Mahina niyang sabi. Hindi nagulat si Mang Doro. Parang alam na niyang naroon pa ang bata. Tinanong kita kanina na umuwi, sabi niya nang hindi lumilingon. Pasensya na po, sagot ni Lito. Lumapit siya ng kaunti. Tahimik ang clearing. Naririnig lamang ang mga ibon at ang mahihinang kaluskos ng mga dahon. Kilalang kilala po pala kayo, sabi ni Lito. Huminga ng malalim si Mang Doro. Matagal bago siya nagsalita. May mga bagay na mas mabuting hindi alam ng mga bata. Ngunit hindi umalis si Lito. Sa halip ay tumingin siya sa kulungan ni Bagwis. Dahil po ba sa manok? Doon lamang lumingon si Mang Doro. Ang kanyang muka ay hindi galit, ngunit halatang mabigat ang iniisip. Lumakad siya papunta sa isang lumang troso at umupo. Umupo ka, sabi niya kay Lito. Nagulat ang bata ngunit sumunod. Umupo siya sa kabilang dulo ng troso. Matagal silang hindi nagsalita. Pagkatapos ay marahang nagsimulang magsalita si Mang Doro. Dati, hindi ako nakatira sa kagubatan. Tahimik na nakinig si Lito. Dati, kilala ako sa maraming sabungan. Napanganga ang bata. Talaga po? Tumango si Mang Doro. Maraming taon na ang nakalipas. May isang manok na halos walang makatalo. Si Bagwis po? Hindi, sagot ng lalaki. Ang ama niya, lalong naging interesado si Lito. Mas mabagsik pa kaysa kay Bagwis. Tumingin si Mang Doro sa kulungan ng manok. Ang manok na iyon ang nagbigay sa akin ng pangalan sa buong probinsya. Lahat gustong labanan siya. Lahat gustong talunin siya. Huminto siya sandali. Pero walang nakatalo. Tahimik ang kagubatan habang nagsasalita siya. Hanggang sa dumating ang isang laban na hindi ko dapat tinanggap. Bakit po? Tanong ni Lito. Tumingin si Mang Doro sa lupa. Dahil hindi iyon laban para sa pera, kundi para sa pride. Nagkunot ng noo ang bata. Anong nangyari po? Matagal bago sumagot ang lalaki. Sa laban na iyon, may nangyaring hindi dapat mangyari. Hindi na siya nagbigay ng detalye. Ngunit malinaw na may mabigat na alaala sa kanyang isip. Pagkatapos noon, iniwan ko ang sabungan. Iniwan ko ang lahat. Pati ang mga taong iyon? Tumango si Mang Doro. Akala ko hindi na nila ako hahanapin. Tahimik si Lito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bagwis. Pero bakit ninyo dinala ang anak ng manok na iyon? Saglit na napangiti si Mang Doro. Dahil siya na lang ang natira. Siya ang paalala ng nakaraan. Biglang kumampay ng pakpak si Bagwis sa loob ng kulungan. Tumingin ito sa direksyon ng malalim na kagubatan. Napansin iyon ni Mang Doro. Tumayo siya. Umuwi ka na, Lito. Bakit po? Dahil mula ngayon, huminto siya sandali. Hindi na magiging tahimik ang lugar na ito. Kinabahan si Lito. Ano pong ibig sabihin? Tumingin si Mang Doro sa makakapal na puno ng kagubatan. Ang tatlong lalaking iyon, hindi sila babalik ng sila lang. Napalunok si Lito. At kapag bumalik sila, tahimik siyang tumingin kay Bagwis. Maaring kailangan ko nang harapin ulit ang buhay na iniwan ko. Humangi ng malakas sa kagubatan. Naggalaw ang mga dahon sa itaas nila. Ramdam ni Lito na parang may paparating na problema na mas malaki kaysa sa naisip niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Sige po, uuwi na ako. Tumango si Mang Doro. Habang naglalakad palayo ang bata sa makitid na landas, lumingon siya sandali. Nakita niya si Mang Doro na nakatayo sa tabi ng kulungan ni Bagwis. Tahimik. Parang nag-iisip ng mabigat na desisyon. At sa kaibuturan ng kagubatan, tila may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim ng mga puno.
Hindi pa nila alam na ang 3 araw na ibinigay ng mga lalaking iyon ay simula pa lamang ng isang laban na matagal nang naghihintay na bumalik. Ang mga magsasaka ay papunta sa bukid, ang mga babae ay abala sa paghahanda ng pagkain, at ang mga bata ay naglalaro sa gilid ng kalsada. Sa unang tingin, walang kakaiba sa araw na iyon. Ngunit sa isip ni Lito, hindi pa rin nawawala ang mga nangyari sa kagubatan. Habang naglalakad siya papunta sa maliit na tindahan sa gitna ng baryo, paulit-ulit niyang naaalala ang mga sinabi ng 3 lalaking iyon kay Mang Doro. 3 araw. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero ramdam niya na may malaking mangyayari. Sa tindahan ni Aling Rosa, may ilang matatandang lalaki na nakaupo at nag-uusap. Karaniwan na iyon sa baryo. Doon nagkakatipon ang mga tao para magkwentuhan habang umiinom ng kape. Paglapit ni Lito, narinig niya ang usapan nila. May mga dayo raw na dumating kahapon, sabi ng isa. 3 lalaki, dagdag ng isa pa. Hindi sila taga rito. Biglang naging interesado si Lito. Baka mga sabonghero, sabi ng isa. May sabong sa kabilang bayan sa linggo. Umupo si Lito sa gilid at tahimik na nakinig. Pero may nagsabi na pumasok daw sila sa kagubatan, sabi ni Mang Pilo. Nagkatinginan ng mga matatanda. Sa kagubatan? Oo. Ano naman ang gagawin nila doon? Hindi sumagot si Mang Pilo. Sa halip ay humigop siya ng kape. Sa isip ni Lito, alam niya ang sagot. Hinahanap nila si Mang Doro. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam si Lito at umuwi. Habang naglalakad siya sa makitid na daan papunta sa kanilang bahay, napansin niya ang isang kakaibang bagay. May 3 lalaking nakatayo sa may dulo ng kalsada. Pareho sila ng mga lalaking nakita niya sa kagubatan. Napahinto siya. Hindi siya napansin ng mga lalaki dahil abala sila sa pakikipag-usap sa isang matandang lalaki sa baryo. Si Mang Ernesto, ang pinakamatandang sabonghero sa lugar. Lumapit ng kaunti si Lito para marinig ang usapan. May narinig kaming balita, sabi ng lalaking may peklat, na may isang mahusay na sabonghero na nakatira sa kagubatan. Nagkunot ng noo si Mang Ernesto. Wala akong kilalang ganoon dito. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki. Talaga? Baka nakalimutan mo lang. Tahimik si Mang Ernesto sandali. Maraming taon na akong sabongero, sabi niya. Kung may ganoong tao dito, matagal ko na sanang kilala. Ang 2 kasamahan ng lalaking may peklat ay nagkatinginan. Pagkatapos ay sinabi ng isa. Ang pangalan niya ay Doro. Nanlamig si Lito. Tiningnan ni Mang Ernesto ang mga lalaki. Halatang nag-iisip siya. Pagkatapos ay umiling. Wala akong kilalang ganoong pangalan. Ngumiti muli ang lalaking may peklat. Sayang. Akala namin nandito siya. Pagkatapos noon, nagpaalam ang 3 lalaki at naglakad palayo. Hindi napansin ng mga tao sa baryo ang kakaibang tensyon sa kanilang pag-uusap. Pero alam ni Lito na nagsisinungaling si Mang Ernesto. Dahil sa baryo, kahit hindi kilala ng lahat si Mang Doro, may ilang matatanda na alam na may isang sabonghero na nakatira sa kagubatan. At mukhang pinipili nilang itago iyon. Pagdating sa bahay, hindi mapakali si Lito. Habang kumakain siya ng tanghalian kasama ang kanyang mga magulang, tahimik lamang siya. Napansin ito ng kanyang ama. May problema ka ba? Umiling si Lito. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin sa iba ang tungkol kay Mang Doro. Kung may mga taong naghahanap sa kanya, mga tao ay maaaring nasa panganib siya. Pagkatapos kumain, hindi na nakatiis si Lito. Nagpasya siyang bumalik sa kagubatan. Habang naglalakad siya sa pamilyar na landas, mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Nang makarating siya sa clearing,
Nakita niya si Mang Doro na nakaupo sa harap ng kubo. Ang kulungan ni Bagwis ay nasa tabi niya. Napatingin ang lalaki kay Lito. "Bumalik ka na naman." Humihinga lang bata. Nasa baryo na po sila. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mang Doro. "Sigurado ka?" "Opo." Kinakausap nila si Mang Ernesto. Tahimik ang lalaki. Parang iniisip niya ang susunod na mangyayari. "Hinahanap na talaga nila kayo," sabi ni Lito. Tumayo si Mang Doro at tumingin sa malayong bahagi ng kagubatan. "Mas mabilis sila kaysa sa inaasahan ko." Kinabahan si Lito. "Ano pong gagawin ninyo?" Matagal na hindi sumagot si Mang Doro. Pagkatapos ay tumingin siya sa kulungan ni Bagwis. At sa unang pagkakataon, parang may matigas na desisyon sa kanyang mga mata. "Kung hindi ako lalabas, dadating sila dito." Humangin ng malakas sa paligid ng clearing. Ang mga dahon ay kumaluskos na parang may binubulong ang kagubatan. Tumingin si Mang Doro kay Lito. "Bata ka pa para masangkot sa mga bagay na ito. Pero mukhang hindi na natin mapipigilan." Napalunok si Lito. "Ano pong ibig sabihin?" Tahimik na tumingin si Mang Doro sa kulungan ng manok. "Ang ibig sabihin, malapit nang bumalik ang laban." At sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Lito na ang tahimik na buhay ng baryo ay unti-unti nang magbabago. Lumipas ang maghapon sa baryo na tila walang kakaiba, ngunit sa kagubatan, ramdam ni Mang Doro na parang mas mabigat ang hangin kaysa karaniwan. Nakaupo siya sa harap ng kanyang maliit na kubo habang nakatingin sa kulungan ni Bagwis. Ang araw ay papalubog na. Ang liwanag ng langit ay nagiging kulay kahel habang ang mga anino ng puno ay humahaba sa lupa. Tahimik si Bagwis sa loob ng kulungan, ngunit paminsan-minsan ay gumagalaw ito na parang may nararamdamang kakaiba sa paligid. Hindi nagsasalita si Mang Doro, ngunit sa kanyang isip, malinaw ang lahat ng alaala na matagal na niyang pilit na tinatakasan. Ang sabungan, ang ingay ng mga tao, ang sigawan ng mga tumataya, at ang laban na nagbago ng lahat. Biglang may kaluskos mula sa landas papunta sa clearing. Napatingin si Mang Doro. Lumabas mula sa pagitan ng mga puno si Lito. Mukhang nagmamadali. "Pasensya na po kung bumalik ulit ako," sabi ng bata habang hinihingal. "Akala ko umuwi ka na," sagot ni Mang Doro. "Opo, pero may narinig po akong usapan sa baryo." Tumayo ang lalaki. "Ano yon?" "Yung tatlong lalaki. Nagtatanong pa rin sila tungkol sa inyo." Tahimik si Mang Doro. "Sinabi po nila na babalik sila bukas." Bahagyang tumigas ang mukha ng lalaki. Mas maaga kaysa sa sinabi nila. Lumapit si Lito sa kulungan ni Bagwis. Tahimik niyang pinagmasdan ang manok. Kung lalaban po siya, mananalo po ba siya? Hindi agad sumagot si Mang Doro. Tumingin siya sa langit na unti-unti nang dumidilim. "Ang tunay na laban," sabi niya, "hindi laging tungkol sa panalo." Nagkunot ng noo si Lito. "Kung ganoon po, bakit gusto nila kayong bumalik sa sabungan?" Napabuntong hininga si Mang Doro. "Dahil sa pera. Dahil sa pangalan. Dahil sa kapangyarihan." Umupo siya sa lumang bangko sa harap ng kubo. Kapag may manok na hindi natatalo, nagiging alamat iyon sa mundo ng sabong. Maraming tao ang gustong makita ang alamat na iyon. Tumingin siya kay Bagwis. Pero ang alamat, may kapalit. Tahimik si Lito. Hindi niya lubos na naiintindihan ang lahat, ngunit nararamdaman niyang malalim ang pinanggagalingan ng mga salita ng lalaki. Maya-maya, tumayo si Mang Doro at kinuha ang kulungan. Binuksan niya ito. Lumabas si Bagwis. Agad itong tumayo ng matikas at tumingin sa paligid. Parang isang sundalo na handang sumabak sa laban.
Naglakad ito sa gitna ng clearing. Tumalon sa isang troso. Pagkatapos ay kumampay ng pakpak ng malakas. Napangiti si Lito. Ang lakas niya po. Tahimik na pinagmamasdan ni Mang Doro ang manok. 3 taon ko siyang pinalaki dito sa kagubatan. Hindi para sa sabungan, kundi para mabuhay ng malayo sa gulo. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang maaaring hindi na iyon mangyari. Biglang tumigil si Bagwis. Tumingin ito sa direksyon ng landas papunta sa baryo. Naging alerto ang mga mata nito. Napansin iyon ni Mang Doro. Tahimik siyang nakinig. Sa malayo, may narinig siyang mahinang tunog. Mga yabag. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Napalunok si Lito. May paparating po. Tumangot si Mang Doro. Alam ko. Mabilis niyang kinuha si Bagwis at ibinalik sa kulungan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lito. Makinig kang mabuti. Kinabahan ng bata. Bakit po? Kapag may nangyari dito, tumakbo ka pabalik sa baryo. Ayoko po kayong iwan. Ngunit umiling si Mang Doro. Hindi ito laban ng bata. Lumakas ang tunog ng mga yabag. Ngayon ay mas malinaw na. May mga taong papalapit sa clearing. Napansin ni Lito na hindi 3 tao ang paparating. Mas marami. Humigpit ang hawak ni Mang Doro sa kulungan ni Bagwis. Tahimik ang kanyang mukha, ngunit matigas ang kanyang mga mata. Akala ko 3 araw pa, bulong niya. Lumabas mula sa pagitan ng mga puno ang mga anino ng ilang lalaki. Sa unahan nila ay ang lalaking may peklat sa pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila 3. May kasama na silang iba. At mukhang hindi sila naparito para lamang makipag-usap. Uminto ang grupo ilang hakbang mula kay Mang Doro. Ngumiti ang lalaking may peklat. Sinabi ko sa iyo na babalik kami. Tahimik ang kagubatan. Ang mga ibon ay tila biglang nawala sa mga sanga. Tumingin si Mang Doro sa mga lalaking nasa harap niya. Pagkatapos ay marahang sinabi, "Kung laban ang gusto ninyo, huwag ninyo idamay ang baryo." Ngunit tumawa ang lalaking may peklat. Hindi mo na iyon makokontrol. At sa unang pagkakataon mula nang magtago siya sa kagubatan, naramdaman ni Mang Doro na maaaring hindi na niya kayang takasan ang nakaraan na matagal na niyang iniiwasan. Tahimik ang clearing sa gitna ng kagubatan, ngunit mabigat ang hangin na parang may paparating na unos. Nakatayo si Mang Doro sa harap ng kanyang kubo habang hawak ang kulungan ni Bagwis. Sa likod niya ay si Lito, hindi makagalaw sa takot. Sa kabilang panig naman ay ang grupo ng mga lalaking dumating mula sa baryo. 7 lalaki silang lahat. Sa unahan ay ang lalaking may peklat sa pisngi. Siya pa rin ang tila pinuno ng grupo. Nakapamulsa ang kanyang kamay habang nakangiti na parang sigurado sa mangyayari. "Hindi ka pa rin nagbabago, Doro," sabi niya. Tahimik pa rin, pero matigas ang ulo. Hindi sumagot si Mang Doro. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa mga lalaki. "Sinabi na namin sa iyo ang dahilan kung bakit kami nandito," dagdag ng lalaki. "Pero mukhang kailangan pa naming ipaalala." Lumapit siya ng 2 hakbang. Agad namang naging alerto si Bagwis sa loob ng kulungan. Kumampay ito ng pakpak na parang nararamdaman ng tensyon. "Hindi ako babalik sa sabungan," sagot ni Mang Doro. Diretso at walang pag-aalinlangan ang kanyang boses. Natawa ang lalaking may peklat. "Akala mo ba may choice ka?" Tahimik ang kagubatan. Ang ibang lalaki sa likod niya ay tila naghihintay lamang ng utos. "May malaking laban na darating sa kabilang bayan," sabi ng lalaki. Isang laban na pinapanood ng mga malalaking sabongero. Kung lalaban si Bagwis, magiging alamat ulit ang pangalan mo. Ngunit umiling si Mang Doro. "Hindi na mahalaga sa akin iyon." "Hindi sa iyo," sagot ng lalaki. "Pero sa amin mahalaga."
Lumapit pa siya ng kaunti. May mga taong tumaya na sa laban na iyon. Alam nila ang pangalan mo. Alam nila ang manok mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Doro. Hindi ko kayo pinilit na gawin iyon. Hindi, sabi ng lalaki. Pero ikaw ang dahilan kung bakit kami nanalo noon. Tahimik si Mang Doro. Alam niyang totoo iyon. Noong panahon na kilala pa siya sa mga sabungan, marami siyang nakasamang sabungero na kumita ng malaki dahil sa kanyang mga panabong. Ngunit hindi lahat ng pera ay nagdudulot ng magandang kapalaran. Kung ayaw mong sumama, sabi ng lalaking may peklat, may ibang paraan. Biglang tumahimik si Mang Doro. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod ni Mang Doro. Doon nakatayo si Lito. Nanlamig ang katawan ng bata nang maramdaman niyang sa kanya nakatingin ang lalaki. Maganda ang baryong ito, sabi ng lalaking may peklat. Mapayapa. Sayang kung may mangyaring hindi maganda. Biglang tumigas ang mukha ni Mang Doro. Huwag mong idamay ang baryo. Tulad ng sabi ko kanina, sagot ng lalaki. Wala ka ng kontrol sa mangyayari. Humakbang si Mang Doro pasulong. Agad namang gumalaw ang mga lalaking nasa likod ng pinuno. Handa silang lumaban kung kinakailangan. Kung laban ang gusto ninyo, sabi ni Mang Doro, ako ang harapin ninyo. Ngunit umiling ang lalaking may peklat. Hindi kami naparito para makipagsuntukan. Mas simple ang gusto namin. Tumuro siya sa kulungan ni Bagwis. Isang laban. Kung manalo ang manok mo, aalis kami. Napatingin si Mang Doro kay Bagwis. Pero kung matalo siya, dagdag ng lalaki, sasama ka sa amin. Tahimik ang clearing. Naririnig lamang ang mahinang paggalaw ng hangin sa mga dahon. Tumingin si Mang Doro kay Lito. Kitang-kita niya ang takot sa mukha ng bata. Pagkatapos ay tumingin siya muli sa lalaking may peklat. Hindi ako pumapayag. Bahagyang nagbago ang ngiti ng lalaki. Kung ganoon, humakbang siya pabalik. Nagbigay siya ng senyas sa mga kasama niya. Isa sa mga lalaki ang biglang sumipa sa isang maliit na puno sa gilid ng clearing. Naputol ito at bumagsak sa lupa. Sa susunod na babalik kami, sabi ng lalaking may peklat, hindi na kami makikipag-usap. Tahimik ang kanyang boses, ngunit malinaw ang banta. 2 araw. Mag-isip ka. Pagkatapos noon, tumalikod ang grupo at nagsimulang maglakad palabas ng kagubatan. Unti-unti silang nawala sa pagitan ng mga puno. Muling naging tahimik ang clearing. Halos hindi makahinga si Lito. Lumapit siya kay Mang Doro. Hindi po sila titigil. Hindi sumagot si Mang Doro. Nakatitig lamang siya sa direksyon kung saan umalis ang mga lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya sa kulungan ni Bagwis. Tahimik ang manok, ngunit matalas ang mga mata nito. Parang handa sa anumang darating. Huminga ng malalim si Mang Doro. Alam kong hindi sila titigil. Napalunok si Lito. Ano pong gagawin ninyo? Matagal na hindi sumagot ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat ng bata. Kung hindi ko tatanggapin ang laban, maaaring mapahamak ang baryo. Tahimik ang kagubatan habang sinasabi niya iyon. At sa unang pagkakataon, naisip ni Mang Doro na maaaring wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin muli ang mundong matagal na niyang iniwan. Tahimik ang kagubatan matapos umalis ang grupo ng mga lalaki. Ang mga dahon ay dahan-dahang kumakaluskos sa hangin at ang hapon ay unti-unti nang lumalalim sa dilim. Nakatayo pa rin si Mang Doro sa gitna ng clearing. Sa kanyang tabi ay ang kulungan ni Bagwis. Sa likod naman niya ay si Lito na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Matagal na walang nagsalita. Parang hinihintay ng kagubatan kung ano ang susunod na mangyayari. Sa wakas ay nagsalita si Lito. Hindi po sila titigil.
Tahimik na tumango si Mang Doro. Alam na alam niya iyon. Ang mga lalaking iyon ay hindi basta-basta umaatras. Kapag may gusto sila, ginagawa nila ang lahat para makuha iyon. At kung bumalik sila, sabi ni Lito, baka madamay ang baryo. Napabuntong hininga si Mang Doro. Iyon ang dahilan kung bakit bumalik sila. Lumapit siya sa kulungan ni Bagwis. Binuksan niya ito at pinakawalan ng manok. Agad na lumabas si Bagwis at tumayo ng matikas sa lupa. Kumampay ito ng pakpak na parang sinusukat ang lakas nito. Tahimik na pinagmamasdan ni Mang Doro ang manok. 3 taon na niya itong pinalaki sa kagubatan. 3 taon na tahimik silang namuhay, malayo sa gulo ng sabungan. Ngunit mukhang hindi na nila maiiwasan ang nakaraan. Lumapit si Lito. Kung lalaban siya, mananalo po ba siya? Hindi agad sumagot si Mang Doro. Sa halip ay umupo siya sa lumang troso. Ang sabong, sabi niya, hindi lang tungkol sa lakas ng manok. May swerte, may tiempo, may diskarte. Tumingin siya kay Bagwis. Pero may mga laban na kahit gaano kakagaling, hindi mo kontrolado ang mangyayari. Tahimik si Lito. Habang pinagmamasdan niya si Bagwis, napansin niyang parang kakaiba ang tindig ng manok. Matibay ang mga paa nito. Matalim ang tingin. Parang hindi natatakot. Bakit po Bagwis ang pangalan niya? Tanong ni Lito. Bahagyang ngumiti si Mang Doro. Dahil noong sisiw pa siya, mahilig siyang tumalon. Kahit maliit pa, parang gusto na niyang lumipad. Napangiti si Lito. Ngunit mabilis ding bumalik ang seryosong pakiramdam sa paligid. Dahil alam nilang hindi iyon simpleng laban na hinihingi ng mga lalaki. Ito ay laban na maaaring magbago sa kanilang buhay. Lumapit si Mang Doro kay Bagwis at marahang hinaplos ang likod nito. Hindi ko gustong ibalik ka sa sabungan, bulong niya. Tahimik lamang ang manok. Ngunit parang naiintindihan nito ang bigat ng sitwasyon. Maya-maya ay tumingin si Mang Doro kay Lito. May tiwala ka ba sa akin? Opo. Kung tatanggapin ko ang laban, kailangan mong manatili sa baryo. Nagulat si Lito. Hindi po ako pwedeng sumama? Umiling si Mang Doro. Hindi ito palabas na laban. May mga taong hindi naglalaro ng patas. Napalunok si Lito. Baka po dayain nila kayo. Bahagyang ngumiti si Mang Doro. Posible. Tumayo siya at muling kinuha si Bagwis. Dahan-dahan niya itong ibinalik sa kulungan. Pero may mga laban na kailangan mong tanggapin. Kahit alam mong delikado. Tahimik na nakinig si Lito. Pagkatapos ay nagtanong siya, kung manalo po kayo, aalis ba sila? Tumingin si Mang Doro sa malalim na bahagi ng kagubatan. Sana. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ganoon kadali. Ang mga lalaking iyon ay hindi lamang naghahanap ng laban. May hinahanap pa silang iba. Isang bagay na konektado sa nakaraan ni Mang Doro. Unti-unting dumilim ang paligid habang lumulubog ang araw. Ang mga kuliglig ay nagsimulang kumanta sa gabi. Tahimik na naglakad si Mang Doro papunta sa harap ng kubo. Tumingin siya sa baryo na makikita sa malayo sa pagitan ng mga puno. Ang baryong tahimik na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Kung hindi niya tatanggapin ang laban, maaaring mapahamak ang mga taong walang kinalaman sa kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sinabi niya ang desisyon na matagal niyang iniiwasan. Tatanggapin ko ang laban. Nagulat si Lito. Talaga po? Tumango si Mang Doro. Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Dito gaganapin ang laban. Nagulat si Lito. Dito sa kagubatan, tumango ang lalaki. Kung gusto nila ng laban,
Dito nila haharapin. Tahimik ang gabi habang sinabi niya yon. At sa sandaling iyon, nagsimula ng maghanda si Mang Doro para sa laban na maaaring magbalik sa kanya sa mundo na matagal na niyang tinakasan. Maagang nagising si Mang Doro kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na siya sa loob ng kanyang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at mahihinang kaluskos ng dahon ang maririnig. Lumabas siya ng kubo at tumingin sa clearing. Sa gitna nito ay ang lugar kung saan niya napagdesisyunang ganapin ang laban. Hindi yon sabungan na tulad ng nakasanayan ng mga sabungero. Walang bilog na arena, walang mga taong sumisigaw sa paligid. Simpleng lupa lamang na napapalibutan ng mga puno. Ngunit para kay Mang Doro, sapat na yon. Lumapit siya sa kulungan ni Bagwis. Tahimik ang manok sa loob, ngunit nang makita siya ay agad itong gumalaw. Kumampay ito ng pakpak at tumayo ng matikas. Binuksan ni Mang Doro ang kulungan. Dahan-dahang lumabas si Bagwis. Naglakad ito sa lupa na parang sinusuri ang lugar. Pinagmasdan ito ni Mang Doro. Maraming taon na ang nakalipas mula nang huli siyang maghanda ng manok para sa isang laban. Ngunit kahit matagal na siyang lumayo sa sabungan, hindi nawala sa kanya ang kaalaman kung paano alagaan at ihanda ang isang panabong. Lumapit siya at marahang hinaplos ang likod ng manok. Hindi ko sana gustong gawin ito, mahina niyang sabi. Tahimik lamang si Bagwis, ngunit nanatiling alerto ang mga mata nito. Maya-maya ay may narinig siyang yabag mula sa landas papunta sa clearing. Napalingon siya. Si Lito iyon. May dala itong maliit na supot. Maaga po kayong gising, sabi ng bata. Ngumiti ng bahagya si Mang Doro. Hindi ako makatulog. Lumapit si Lito at ibinigay ang supot. May dinala po ako. Galing kay Mang Ernesto. Binuksan ni Mang Doro ang supot. Sa loob nito ay ilang piraso ng mais at ilang halamang gamot. Nagulat siya. Alam niya? Tumango si Lito. Hindi ko po sinabi. Pero parang alam na niya. Tahimik si Mang Doro. Matagal na ring sabongero si Mang Ernesto noon. Posibleng nakilala niya ang pangalan ni Mang Doro mula sa mga lumang laban. Sinabi niya po, dagdag ni Lito, na kung talagang lalaban si Bagwis, kailangan niyang maging malakas. Tumingin si Mang Doro sa bata. Salamat. Umupo sila sa gilid ng clearing habang kumakain si Bagwis ng mais. Natakot po ako kagabi, sabi ni Lito. Bakit? Baka may mangyaring masama. Tahimik si Mang Doro sandali. Lahat ng laban may panganib. Pero minsan, kailangan mo pa rin itong harapin. Tahimik na tumango si Lito. Habang lumilipas ang umaga, nagsimula nang ihanda ni Mang Doro ang lugar ng laban. Tinanggal niya ang mga matutulis na bato sa lupa. Inayos niya ang paligid para walang sagabal kapag nagsimula ang laban. Pinagmamasdan siya ni Lito habang ginagawa niya iyon. Ngayon lamang niya nakita kung gaano kaseryoso si Mang Doro sa paghahanda. Parang isang mandirigma na matagal nang hindi lumalaban. Ngunit malinaw na hindi niya nakakalimutan ang kanyang ginagawa. Maya-maya, tumigil si Mang Doro at tumingin sa araw na mataas na sa langit. Malapit na sila, sabi niya. Kinabahan si Lito. Sigurado po kayo? Tumango si Mang Doro. Kapag may laban sa mundo ng sabong, hindi kailanman nahuhuli ang mga sabongero. At hindi nga nagtagal, may narinig silang mga yabag mula sa landas ng kagubatan. Hindi lamang isa o dalawa. Marami. Napahigpit ang hawak ni Lito sa kanyang mga kamay. Unti-unting lumitaw mula sa pagitan ng mga puno ang grupo ng mga lalaking nakita nila kahapon. Sa unahan pa rin ang lalaking may peklat sa pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala silang mga kulungan ng manok. May kasama rin silang ilang lalaki na tila sabongero. Huminto sila sa gilid ng clearing.
Tumingin ang lalaking may peklat sa paligid. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi ko inaasahan na tatanggapin mo ang laban. Tahimik na tumayo si Mang Doro sa gitna ng clearing. Tulad ng sinabi ko, dito gaganapin ang laban. Tumingin ang lalaki sa paligid ng kagubatan. Hindi ito sabungan. Hindi naman kailangan, sagot ni Mang Doro. Lumapit ang lalaki at inilapag ang isang kulungan sa lupa. Sa loob nito ay isang malaking manok na panabong. Matikas ang tindig nito at makintab ang balahibo. Siya ang kalaban ni Bagwis, sabi ng lalaki. Tahimik ang paligid. Ang mga sabungero sa likod ay nakatingin sa dalawang lalaki. Ramdam ng lahat na hindi ito ordinaryong laban. Ito ay laban na may kasamang lumang galit at mga lihim na matagal nang nakatago. Lumapit si Mang Doro sa kulungan ni Bagwis. Dahan-dahan niya itong binuksan. Lumabas si Bagwis at tumayo sa lupa. Matalim ang mga mata nito habang nakatingin sa kalabang manok. Tahimik ang kagubatan. At sa sandaling iyon, nagsimula ng mabuo ang laban na maaaring magbago sa kapalaran ni Mang Doro at ng baryong kanyang piniling tirhan. Tahimik ang clearing sa gitna ng kagubatan matapos ang laban. Nakatayo si Bagwis sa tabi ni Mang Doro. Matikas at tila walang pagod matapos ang matinding sagupaan. Sa lupa naman ay nakahiga ang manok na si Kidlat, hindi na makabangon. Ang mga lalaking kasama ng lalaking may peklat ay tahimik na nakatingin. Hindi nila inaasahan ang nangyari. Ngunit para kay Mang Doro, hindi pa tapos ang lahat. Nakaharap pa rin niya ang lalaking matagal na niyang kilala mula sa kanyang nakaraan. Nanalo ka, sabi ng lalaking may peklat. Tahimik ang kanyang boses, ngunit hindi ito tunog ng isang taong tunay na natalo. Mahigpit ang hawak ni Mang Doro kay Bagwis. Napag-usapan na natin ito, sabi niya. Nanalo ang manok ko. Aalis na kayo. Tahimik ang mga lalaki sa likod ng pinuno. Ngunit biglang ngumiti ang lalaking may peklat. Kung laban lang ang pag-uusapan, oo, nanalo ka. Naramdaman ni Lito ang kakaibang tono ng kanyang boses. Parang may iba pa siyang ibig sabihin. Lumapit ang lalaki ng isang hakbang. Pero hindi iyon ang tunay na dahilan kung bakit ka namin hinanap. Naging seryoso ang mukha ni Mang Doro. Ano ang gusto ninyo? Tahimik ang lalaki sandali. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng kagubatan. Matagal ka nang nagtatago dito. Iniwan mo ang sabungan. Iniwan mo ang mga taong kasama mo. Tumigil siya at tumingin muli kay Mang Doro. Pero hindi mo iniwan ang nakaraan. Naging mabigat ang hangin sa paligid. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Doro. Ang lalaking may peklat ay huminga ng malalim. Naalala mo ba ang huling laban mo? Tahimik si Mang Doro. Paano niya makakalimutan niyon? Ang laban na nagbago sa kanyang buhay. Ang laban kung saan may nasaktan. Ang laban kung saan may nawala. Ang taong natalo noon, sabi ng lalaki, ay kapatid ko. Biglang nanlamig ang katawan ni Lito. Ngayon lamang niya narinig ang tunay na dahilan kung bakit galit ang mga lalaking iyon. Matagal na nakatingin ang lalaking may peklat kay Mang Doro. Simula noon, hinanap ka namin. Hindi para sa pera. Hindi para sa sabong. Kundi para sa sagot. Tahimik si Mang Doro. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya ang bagay na iyon. Hindi ko ginusto ang nangyari noon, mahina niyang sabi. Pero nangyari pa rin, sagot ng lalaki. Ang kapatid ko ay hindi na nakabangon matapos ang laban na iyon. Tahimik ang kagubatan. Tanging ang hangin ang dumadaan sa mga dahon. Sinisi ka namin, sabi ng lalaki. Lahat kami. Pero habang hinahanap ka namin, marami kaming narinig na kwento. Tumingin siya kay Bagwis.
na iniwan mo ang sabungan, na tumigil ka sa lahat, na nagtatago ka dito sa kagubatan. Tahimik si Mang Doro. Akala namin duwag ka, dagdag ng lalaki. Pero ngayon, tumingin siya sa manok na nanalo sa laban. Nakita ko na hindi ka tumakbo dahil sa takot. Matagal silang nagkatitigan. Sa wakas ay huminga ng malalim ang lalaking may peklat. Matagal na kaming naghahanap ng sagot. Ngayon alam ko na. Tahimik si Lito habang nakikinig. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalalim ang dahilan ng lahat. Ang kapatid ko, sabi ng lalaki, ay pumili ng laban na iyon. Alam niya ang panganib. Tulad ng lahat ng sabungero, unti-unti siyang tumalikod. Matagal kong dinala ang galit na iyon. Pero tapos na. Nagulat si Lito. Uuwi na kami, sabi ng lalaki. Hindi na namin guguluhin ang baryo. Nakatayo pa rin si Mang Doro, hindi makapagsalita. Parang isang mabigat na bato ang nawala sa kanyang dibdib. Ang mga lalaking kasama ng pinuno ay tahimik na sumunod sa kanya habang naglalakad sila palabas ng kagubatan. Unti-unti silang nawala sa pagitan ng mga puno. Muling naging tahimik ang clearing. Lumapit si Lito kay Mang Doro. Tapos na po ba talaga? Tumingin si Mang Doro sa kagubatan kung saan umalis ang mga lalaki. Matagal bago siya sumagot. Oo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bagwis. Ang manok ay tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Parang hindi alam na ang laban nito ang nagbigay ng katapusan sa isang lumang galit na maraming taon nang dinadala ng mga tao. Ngumiti ng bahagya si Mang Doro. Uwi na tayo. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo sa gitna ng kagubatan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang baryo ay mananatiling payapa. At si Mang Doro, ang sabungerong matagal nang nagtatago, ay sa wakas nakatagpo ng kapayapaan mula sa nakaraan na matagal na niyang pinasan. Wakas.